I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. But anyway guys, upload po natin itong isa sa mga video ng Pangulo na buong linggo ng kanyang mga activities. Alam po natin yan, ang Pangulo ay talaga namang very hardworking sa mga sa araw-araw ng kanyang pamumuno. So dahil dito guys, maganda ito. Sabi niya nga, tapos na po ang eleksyon, so kailangan nating pagserbisyuhan ang mamamayang Pilipino. Tama na po yung pamumulitika. Tama naman talaga ang kanyang sinasabi. Kung mayroon man namumulitika sa bansang ito, walang iba yan kundi si Sara Duterte. Mga DDS guys, obvious naman yan kasi sinisiraan si PBBM. Di ba? Ayan, pero kumpleto detalyado, panoorin nyo to. Eto na. Ngayong linggo ay nanumpa na ang mga bagong halal nating mga lokal at national officials nang nagsimula sa kanilang mga trabaho. Ako ay makikicongratulate uli sa inyo at magpaparating ng good luck para sa inyong lahat. Tapos na po ang bahagi ng politika. Serbisyo publika na ang haharapin nyo ngayon. Marami-rami tayong trabahong pagtutulungan sa lokal at sa national government at malaking bahagi ang LGU sa paghahatid namin ng serbisyo sa taong bayan. Pagtutulungan niyan ay ang implementasyon ng marami nating programa sa pagkain at sa agrikultura. Gaya na lamang nitong 20 peso rice program. Hindi lamang po sa Kadiwa stores may 20 peso rice, kundi pati na rin sa mga palengke natin. Parami na ang ating mga location. At hindi lang po ito pop-up stall na mawawala naman pagkatapos na masimulan. Tuloy-tuloy na po ito. Sa ngayon, as we said, vulnerable sectors muna, doon sa higit na mga nangangailangan. Sa pagtutulungan ng maraming ahensya ng national government at ngayon in partnership with the local government, 20 peso rice is here to stay. It is achievable, it is sustainable. Kaya abangan ninyo in your nearest public market. Meron nga nagsasabi na meron silang pangamba na dahil binaba ang presyo ng bigas, sasabay din ang presyo ng palay. Hindi po totoo yan. Meron po tayong minimum buying price. Ang NFA ay bibili ng basa na palay sa 18 pesos. Yung dried na palay mula 19 hanggang 23 pesos. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Ang dahilan kung bakit kayang baratin ng mga trader ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka dahil wala silang mga processing. Kaya pasa ang hawak nilang palay, napipilitin sila na ipagbili ka agad ito kung anumang presyo ang binibigay ng trader. Kaya naman ay nagkakalat po tayo ng mga rice processing plant na daan na mga dryer para yung farmer, meron na siyang dryer, mamimili na siya kung saan niya dadalhin yung tuyo na niya na palay. Kaya't hindi siya mapipilitan maipagbili yung kanyang palay kung anong presyo ang binibigay sa kanya ng trader. Para po sa aming mga kabataan, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Tinanong din ako ng ating mga kasamang magsasaka, paano daw maangganyo ang mga kabataan sa pagsasaka? Dahil matanda na ang ating mga farmer. Ang sagot ko, teknolohiya. We must use technology. Nakakaunawa ang kabataan sa mga bagong teknolohiya. Isang halimbawa niyan, yung pinabigay natin na mobile soil laboratory. High-tech at talagang state-of-the-art yung mga kagamitan. Malaki ang maitutulong nitong mga soil laboratory sa productivity ng ating mga farmer. Lalo na ngayon, panahon ng climate change, talagang apektado ang sigla ng ating lupain. Isa pang high-tech na pinuntahan namin ay yung rice processing. Yung facility na yan ay kaya mag-process ng 2 hanggang 3 tonelada ng palay kada oras. At patuloy din ang pamimigay ng makinarya para mapadali at mapabilis ang trabaho sa bukid. Asahang supply
at masustansyang pagkain. Yan ang magiging ani ng isang matibay na sistemang agrikultura. Kaya natin ito pinagbubuhusan ng pansin mula sa sakahan, sa iba't ibang proseso na kailangan pagdadaanan ng mga ani, pati sa bagsakan hanggang sa pamilihan. Titiyakin ng pamahalaan na maayos ang pagtakbo para sagana sa pagkain ang hapag-kainan ng bawat pamilyang Pilipino. Guys, narinig nyo yung sinabi ng Pangulong Marcos Jr.? Di tama din ang sinabi natin. Kasi ngayon, yung mga issue dyan sa mura daw ang pagbili ng dry palay, no? Maling-mali po kayo. Huwag kayo naniniwala sa mga fake news. Yan mga kagagawa ng mga anti-Marcos. Malino naman po yung sa sinabi natin doon sa isang video natin sa issue na pinapakalat ng mga anti-Marcos ngayon. Nagagalit daw ang mga magsasaka, nainis daw ang mga magsasaka, luging-lugi kasi murang bigas, ay murang pagbili ng dry palay. Kasi ang may kagagawan niyan, yung mga traders. Ang Pangulong Marcos Jr., sinabi niya na nga nung isang video niya at sinabi niya rin dito, ang NFA bumibili po ng dry palay sa mga magsasaka, itin ang hindi dry. Oh, you see guys, ang dry palay 19 to 23. Oh, 'di ba? Ang fair kilo. Di maling-mali yung mga pinapakalat ng mga anti-Marcos sa social media. O ginagamit pa nila yung 20 pesong bigas ni Pangulong Marcos Jr. Excuse me. Oh, yan ang mali nyo. Nagpapakalat kayo ng fake news na wala namang katotohanan. Kaya yan, narinig nyo siguro yung sinabi ng Pangulo. Kiniklear niya na ang mga traders talaga ang may kagagawa ng ganyan. Kaya nalulugi talaga ang mga kababayan natin ng mga magsasaka na kung saan nagbibenta sila sa mga traders na mga nawawalang kakwenta-kwenta at saka barat ang ginagawa nila. Binabarat. Kaya kung ako sa mga magsasaka, makipag-ugnayan kayo sa NFA. Doon kayo magbenta ng palay ninyo para makabawi din kayo. Huwag sa mga traders. Nakuku, kawawa lang kayo doon. Kaya yan mga kababayan, malinaw na malinaw yung sinabi ng Pangulo. Kagagawa ng mga traders, sino papakalat ng issue sa social media na mura daw ang presyo ng dry palay. Ay, mga ano lang yan, yung mga salot sa lipunan may gumawa niyan. O yan malinaw na siguro yung sinabi ng Pangulo. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. Si Ogen may nagsa-upload. Abangan ang mga magaganang programa ng Marcos Administration. God bless Philippines. Babu!